At heto na nga pala ang part 2 ng aking kwento bilang kusinero. Okay lang po kung makinig kayo o hindi. Scroll nyo na lang pag di nyo nagustuhan, mga kababayan. At nang nahugot na nga ako ni Chef William at tinuruan gumawa ng sushi maki at ng mga ibang dessert. At doon na nga nagsimula ang journey ko bilang kusinero. Na alam ko naman na may nagtatampo sa akin sa station niya ay nasa pantry dahil bakit daw humugot sila doon sa may dishwasher agad na hindi nagdaan sa mababang posisyon o sa pagiging pantry muna bago maging kusinero. Kaya naman hindi ko na pinansin ang mga bagay na yon at nagdire-diretso lang ako sa aking paggawa or sa aking pagtatrabaho at hindi ko na pinansin ang mga chismis na ganon. Kaya naman ako tuloy-tuloy lang sa aking pagtatrabaho at di ko na yun pinansin hanggang sa ako'y natuto. At dahil mixed cuisine nga ang aming restaurant, kaya naman halo-halo ang aking natutunan. Tulad ng Korean, Japanese, Asian, and then hindi mawawala syempre ang lutong Pinoy na pangkababayan. At shoutout nga pala sa lahat ng mga kusinero na nakasama ko, especially kay Chef Dong na malupit. At heto na nga, nung magbubukas na kami ng branch sa Isabela, at ako nga ang naisama doon at ako ang naipapusuan na ilipat. At ang nakasama ko nga doon ay si Chef Alan na malupit. At doon ko nga nakuha sa kanya ang mga teknik na malulupit. Grabe ang lutuan namin noon nung opening namin. Sa sobrang dami nga ng tao, sinasarado na ang pinto dahil nga hindi na magkasya sa aming dining area. Totoo po yun, wala pong biro. At dahil wala pang ang SM Robinson noon doon sa Isabela, kaya naman napakalakas ng aming restaurant noon. Tinalo pa nga namin ang mga sikat na mga fast food chain dahil sa sobrang lakas ng aming restaurant noon. Kaya naman naisipan ng aming amo na gawin 24 hours ang aming restaurant dahil sa sobrang lakas. Grabe ang pasok namin nun. Pumapasok kami ng alas 5 ng umaga at uuwi kami ng alas 12 ng gabi dahil sa sobrang dami ng tao. Kaya naman hataw-hataw ako sa oras ng mga panahon na yon at hataw din sa sahod. At syempre may pahinga po yun yung aming duty na yon na 1 oras mahigit para naman makapag-relax ng konti. At pagtapos nun ay balik na naman sa hataw at luto na naman na walang humpay. At shoutout nga pala sa lahat ng mga nakasama kong kusinero doon dahil lahat ng chef doon sa aming restaurant ay palit-palitan. At bawat chef nga ay iba't ibang teknik ng pagluluto at diskarte. Kaya naman natutunan ko rin sa kanila ang iba't ibang klase ng teknik sa pagluluto. Kaya shoutout sa lahat ng chef na nakasama ko. Sana'y huwag kayong maumay sa aking kwento. Dahil kumbaga sa pelikula ay nagsisimula pa lang tayo. Kumbaga ang aking istorya ay parang probinsyano. At tuloy-tuloy lang ang laban sa hamon ng buhay at di susuko. Sana inyong naibigan ng aking munting kwento dahil may part 3 pa ito.